Mga kakwentutan, narito na ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Kabaro. Cesar, kulang ng isang napkin dito sa table number 3. Sabi ng isang waiter kay Cesar. Opo, Sir Johnny. Sagot naman niya. Mga kakwentutan, si Cesar ay isang assistant waiter sa isang cruise ship. Panglimang kontrata na niya at dahil sa kasipagan ay for promotion na siya. Nasa 5'8" ang tangkad, gwapo, mistiso, matipuno ang pangangatawan at alagang-alaga ang balat. Habang nagsiset up ng lamesa si Cesar ay hindi niya alam na may lumapit sa kanya. May naigib akong pula. Maya, inom tayo sa kabina natin, bulong ni Joshua. Mga kakwentutan, si Joshua ay isa ring assistant waiter sa cruise ship na pinagtatrabauhan din ni Cesar. Nasa 5'8" din ang tangkad. Gwapo, moreno at matipuno ang pangangatawan. At kasama rin ni Cesar sa kabina nila na pangdalawahan lamang. Nang matapos ang kanilang duty ay itinago ni Joshua ang alak na kinuha niya dahil isa sa mga rules ng barko ay bawal magdala ng alak sa kabina. Nang makarating ang dalawa sa kanilang kabina ay nagpasya muna silang magpahinga sa sobrang pagod. Pagkaraan ng 30 minuto ay nagsalita si Joshua. Halika na Cesar at nang makarami tayo. Ang dami kong nakuhang red wine sa resto. Iyaya ni Joshua. Mamaya muna at mag-shower muna ako. Iset mo na yung lamesa na gagamitin natin. Sagot naman ni Cesar. Sige, basta bilisan mo. Asa na yung salmon na kinuha mo nang maikilawin ko na? Tanong ni Joshua. Nasa ref na, sagot ni Cesar bago pumasok sa banyo. Mga kakwentutan, sa banyo ay makikita ang mga gamit pangligo ni Cesar na napakarami. Maalaga talaga siya sa kanyang balat, lalo na sa barko dahil sa tubig na meron ng barko. Halos 30 minuto din siyang naligo at inip na si Joshua kakaantay sa kanya habang naghihiwa ng sibuyas. Nakapagpalit na rin si Joshua ng kanyang damit at tanging boxer shorts lang at walang pang itaas siyang suot. Dahil dito ay kitang-kita ang kanyang morenong balat at muscles at pati na rin ang abs nito. Habang abala sa paghihiwa ng sibuyas ay bumukas na ang pinto ng banyo at lumabas si Cesar nang nakatapis lamang ng tuwalya. Pero nakasuot na ito ng brief. Kitang-kitang kanyang abs at muscles at ang kanyang maputi at malapurselanang kutis. Namangha si Joshua sa kanyang nakikita at di niya mapigilang titigan ang katawan ni Cesar. Biglang uminit ang kanyang pakiramdam habang tinititigan ito. Manghang-mangha sa katawan ko, no? Halos matunaw ako sa kakatitig mo sa akin, ha? Oh, tapos ka na ba? Maligo ka na kapag tapos ka na dyan sa ginagawa mo, sambit ni Cesar. Bilang bumalik sa ulirat si Joshua nang kausapin ito ni Cesar. Oo, tapos na ako. Maliligo na rin ako. May sibuyas na rin ako eh. Mabilis lang to. Sabay tayo ni Joshua at kinuha ang tuwalya at isinara agad ang pinto. Mga kakwentutan, nang makapasok sa banyo si Joshua ay agad siyang naghubad at binuksan ang shower. Habang naliligo ay di niya maalis sa isip niya ang katawan ng kasama niyang si Cesar. Hindi maintindihan ni Joshua kung bakit nag-iinit ang pakiramdam niya noong nakita niya ang katawan ni Cesar. Biglang pumintig ang armas ni Joshua na kanina pa nakatayo habang inaalala niya ang nangyari. Habang sinasabon ang sarili ay sinarado ang toilet bowl at umupo siya doon. Dumako ang kamay ni Joshua sa kanina pang nakatayo niyang armas. Taas baba niyang pinaglalaroan ito habang ini-imagine niya ang katawan ni Cesar. Nang malapit na siyang sumabog ay mas lalo pa niyang binilisan ang paglalaro sa kanyang sarili. Pucha mo Cesar, ba't ba naiila ko sa'yo? Ito na ako, Cesar. Mahinang ungol ni Joshua sa banyo habang siya ay sumasabog.
5 beses siyang nagpasabog. Mga kakwentutan nang matapos ay tumayo siya at nagbanlaw dahil may mga sabon pa ito sa katawan. Pagkalabas ni Joshua sa banyo ay naka-boxer shorts lang ito at walang pang itaas. "Ang tagal mo naman. Oh, upo ka na sa tabi ko at masimulan na natin." Yaya ni Cesar. Pagkaupo ni Joshua ay agad namang inabot ni Cesar sa kanya ang baso na may lamang alak. "Anong palabas sa TV, pre?" tanong ni Joshua. "Mahjong, pare," sagot ni Cesar. Nang matapos ang palabas ay nagkwentuhan na lang ang dalawa habang nakikinig ng music. Mga kakwentutan, pagkaraan ng halos 1 oras ay patuloy pa rin ang inuman ng dalawa. At dahil sa ilang bote na ang kanilang nainom ay tinamaan na rin sila ng kalasingan. "Pare, may kikwento ako sa'yo, pare," sabi ni Cesar. "Ano yun, pare?" tanong ni Joshua. "Alam mo ba, may bagong bata si Sir Johnny," ani Cesar. "Pucha, sino, pre?" sagot naman ni Joshua. "Si Paul, pare. Taga-housekeeping, pare," sagot ni Cesar. Hindi makapaniwala si Joshua sa kanyang narinig. "Pucha, pare. Totoo? Paano mo nalaman?" tanong ni Joshua. "Siyempre, sa mga tropa natin sa housekeeping na kakabina niya. Palaging nandoon si Sir. Doon nga siya natutulog. At kung minsan, doon may nangyayari," sabi ni Cesar. "Kaya pala good mood lagi si Sir sa meeting. Nadidiligan." Nagtawanan ng dalawa at nagpatuloy sila sa pag-inom. "Paano kaya sila ano, pare? Alam mo na. 2 may armas? Ano yun? Nag-iispedahan?" tanong ni Joshua. Binaba ni Cesar ang iniinom na alak. "Bakit di natin subukan?" sabi ni Cesar. "Pucha, Cesar, anong pinagsasasabi mo? Lasing ka na ata, lakas ng trip mo, ha?" Sabay inom ni Joshua ng alak. Nilapit ni Cesar ang bibig niya sa tenga ni Joshua. "Alam ko ang ginawa mo kanina sa banyo. Rinig ko ang pag-ungol mo at pagsambit sa pangalan ko. Alam mo bang na-L din ako kanina nung sinasambit mo pangalan ko? Hindi ko alam kung bakit ko yun naramdaman sa'yo kanina. Pero ang alam ko, gustong gusto ko ang pagsambit mo ng pangalan ko. At alam ko din na kanina po pinagmamasdan ng katawan ko." Bulong ni Cesar kay Joshua. Paglingon ni Joshua kay Cesar ay halos magkalapit ang kanilang mukha. Tinitigan nila ang mukha ng bawat isa. At walang sabi-sabi ay sinunggaban ng halik ni Joshua si Cesar sa labi. Gumanti rin ng halik si Cesar. Pusok at naglalaban ang kanilang dila. Panaisip-sip sila ng dila ng bawat isa. Bigla na lang lumayo si Joshua. "Saan tayo? Sa kama ko o sa kama mo?" tanong ni Joshua. "Sa kama ko, pare," sagot ni Cesar at pinagpatuloy ang kanilang halikan. Hindi bumitaw sa halikan ng dalawa habang inaalalayan ni Cesar si Joshua patungo sa kama nito. Mga kakwentutan, nang magdako sila sa kama ni Cesar ay tinulak nito si Joshua sa kama niya at napahiga naman si Joshua. Pumatong si Cesar kay Joshua at pinaulanan niya ng halik ang isa. Tinaas ni Cesar ang damit pang itaas ni Joshua hanggang sa matakpan ang ulo nito. Sinunggaban ni Cesar ang dibdib ni Joshua. Sinipsip at dinila ng magkabilang dibdib nito. "Ah, pucha, pre. Grabe, sarap niyan," ungol ni Joshua. "Sabihin mo pangalan ko, putya." Si Cesar sabay laro ulit sa dibdib. "Putya, Cesar. Sige pa," ungol ni Joshua. Mga kakwentutan, habang inaatake ni Cesar ang dibdib ni Joshua, ang kanang kamay nito ay hinahagod ang mga abs ni Joshua. Pababa ng pababa ang kanyang kamay hanggang sa nahawakan na niya ang armas ni Joshua. Taas baba niyang hinahagod ang armas ni Joshua
na siya namang dahilan upang umarko ang likod nito. Sige pa, Cesar. Laruin mo pang armas ko. Ganyan nga, pare. Ungol ni Joshua. Tinanggal ni Cesar ang natitirang saplot ni Joshua, kaya naman kitang-kita ang pagkatindig ng armas nito. Habang nakapatong pa din si Cesar kay Joshua ay tinanggal din niya ang kanyang pangitaas, kaya tumambad kay Joshua ang malaporselanang katawan nito na kanina pa niya inaasam-asam na makitang muli. Biglang umupo si Joshua para laruin ang kulay pink na dibdib ni Cesar. Umarko ang likod ni Cesar sa ginagawa ni Joshua. Alam ko pare, kanino pa gustong laruin yan. Sige lang, ganyan nga, sabi ni Cesar. Dahil sa sensasyong nararamdaman, diniinan ni Cesar ang ulo ni Joshua sa kanyang dibdib. Nang magsawa ay naghalikan ang dalawa. Mapusok, matindi at nag-iespadahan ang mga dila. Pwede ba kitang tirahin? Tanong ni Joshua kay Cesar. Sige, basta titirahin din kita mamaya. Pero bago yan, tinulak ni Cesar si Joshua para ito'y mapahiga at itinutok nito ang armas niya sa mukha ni Joshua. Isubo mo muna to. Pumagit na ang ulo ni Joshua sa dalawang hita ni Cesar habang ito ay nakahiga. Nang dahil na rin sa sobrang L ay sinubo niya ito. First time niya itong ginawa, ang pagsubo ng armas. Kaya naman ay medyo sumasagi sa ipin nito. Less teeth, more tongue, pare, sabi ni Cesar. Agad naman itong ginawa ni Joshua. Ganyan nga pare, sabi ni Cesar habang tinitira ang bibig ni Joshua. Pabilis ng pabilis ang pagtira ni Cesar sa bibig ni Joshua, kaya mangiyak-ngiyak siyang tinatanggap ito. Pucha Josh, ang sarap ng bibig mo, sabi ni Cesar na hawak-hawak ang ulo ni Joshua at habang isa namang kamay nito ay taas-baba niyang nilalaro ang alaga ni Joshua. Napapaungol naman si Joshua. Mga kwentutan, sa sobrang pagtira ay napapahawak si Joshua sa wet packs ni Cesar. Ang isang kamay naman niya ay nilalaro ang dibdib ni Cesar. Mas lalo pang binilisan ni Cesar ang paglaro at pagtira sa bibig ni Joshua. Walang sabi-sabi ay sumabog si Cesar sa bibig ni Joshua. Napaungol ito. Lahat ng naipon ni Cesar ay napunta sa bibig ni Joshua. Lunukin mo lahat, utos ni Cesar, at linunok naman lahat ni Joshua. Lahat ng katas ni Cesar. Ako naman, sabi ni Joshua at itinulak niya si Cesar para ito'y mapahiga. Mga kakwentutan, sinunggaban ng halik ni Joshua ang mga labi ni Cesar. Pababa ng pababa ang halik ni Joshua. Simula sa leeg, napunta sa dibdib, pagkatapos ay sa puson. Pati na rin sa singit. Mga kwentutan, biglang tinaas ni Joshua ang dalawang hita ni Cesar. Kaya naman kitang-kita ang kulay pink na butas nito. Kumikislot-kislot pa. Di nagtagal ay dinilaan ni Joshua ang bukhana ng butas ni Cesar. Pucha Joshua, bakit mo kinakain ang butas ko? Sige pa, sabi ni Cesar. Pinatigas ni Joshua ang kanyang dila at pinasok sa butas ni Cesar, kaya't napaarko ang isa dahil sa kiliting nararamdaman. Dura, hagod ng dila ang ginagawa ni Joshua sa butas ni Cesar. Huminto si Joshua sa kanyang ginagawa at nilawayan niya ang dalawang daliri niya. Nakita ito ni Cesar. Pare,
First time ko ha, paalala ni Cesar. Ako din naman eh. Pero relax ka lang pare ha. Huwag ka mag-alala. Di kita sasaktan. Sabi ni Joshua. At tango lang ang sagot ni Cesar. Ipinasok ni Joshua ang isang daliri niya sa butas ni Cesar. Halos mamilipit sa sakit si Cesar. Hinalikan ni Joshua si Cesar para makalimutan nito ang sakit. Di naglaon ay nasanay na ang butas ni Cesar kaya puro ungol na lang ang naririnig ni Joshua sa kanya. Dinagdagan ng isa pang daliri ni Joshua na mas lalong lumakas ang ungol ni Cesar dahil natatamaan ang kanyang prostate. Pare, sige na. Si Cesar. Anong sige na? Tanong ni Joshua. Sige na, pasukin mo na ako please. Hindi ko na kaya. Sabi ni Cesar. Mga kakwentutan, pumosisyon si Joshua sa gitna ng dalawang hita ni Cesar. Binuka niya ang mga hita ni Cesar. Dahan-dahan niyang pinasok ang kanyang armas sa bukana ni Cesar. Habang binabaon ni Joshua ang kanyang armas ay hinahaplos niya ang armas ni Cesar para makalimutan ni Cesar ang sakit. Nang maipasok lahat niya ang kanyang armas ay hindi na muna ito ginalaw para makapag-adjust ito. Sige na pare, pwede ka nang gumalaw, sabi ni Cesar. At unti-unti niya itong iginagalaw. Puros ungol ng dalawa ang narinig sa loob ng kabina dahil sa sensasyong nararamdaman. Sige Joshua, bilisan mo pa. Diyan nga, diyan, tirahin mo diyan. Ang sarap diyan, sabi ni Cesar nang natamaan ni Joshua ang kanyang prostate. Pucha Cesar, ang sikip mo, sabi ni Joshua. Sa sarap ng nararamdaman ay dinidila ni Joshua ang mga daliri sa paa ni Cesar. Nilagay ni Joshua ang dalawang hita ni Cesar sa mga balikat nito at parang tinupi niya si Cesar na mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtira. Napapaungol si Cesar. Pucha, sarap ng butas mo Cesar. Mas masikip pa kaysa sa babae. Ungol naman si Joshua. Ibinaba ni Joshua ang kaliwang hita ni Cesar at sinimulan niyang laruin ang alaga ni Cesar. Hindi mapakali si Cesar sa ginagawa sa kanya ni Joshua. Sige pa Joshua, sige pa, malapit na ako, sabi ni Cesar. Ako din malapit na rin ako, sagot ni Joshua. Ayan na, sabi ni Cesar at sumabog siya ulit at napunta ang kanyang katas sa dibdib, tiyan at sa kamay ni Joshua. Ito na rin ako at napuno ng katas ni Joshua ang butas ni Cesar. Nang mailabas lahat ay hinugot ni Joshua ang kanyang armas sa butas ni Cesar at humiga sa tabi. Habol hininga ang dalawa. Nagkatinginan, naghalikan at nagkangitian. Napaka-wild mong katirahan pare. Halos mapunit ang butas ko sa'yo, sabi ni Cesar. Ikaw din naman eh. Napaka-wild mong katirahan. Halos mabilaukan ako sa katitira mo sa bibig ko. Ang laki kasi ng armas mo, sabi naman ni Joshua. Mga kakwentutan, biglang tumayo si Joshua. Saan ka pupunta? Tanong ni Cesar. Sa banyo lang, iihi lang ako, sagot ni Joshua. Hindi alam ni Joshua na nasa likuran niya si Cesar. Isasarado na sana niya ang pintuan ng banyo pero napigilan ito ni Cesar. Anong ginagawa mo? Tanong ni Joshua. Pasok ka, sabay tulak ni Cesar kay Joshua papasok ng banyo. Napasandal si Joshua sa lababo. Di ba usapan tayo? Sabi ni Cesar. No usapan? Pagtataka ni Joshua. Di mo maalala? Pues,
Ipapaalala ko sa'yo, sabi ni Cesar at ipiniharap niya si Joshua sa salamin at saka pinatuwad. Lumuhod si Cesar at inumpisahan niyang irim ang butas ni Joshua. Nagulat naman si Joshua sa ginagawa ni Cesar. Napaungol si Joshua nang ipasok ni Cesar ang dila niya. Puros ungol si Joshua at tunog ng gripo ang naririnig sa banyo. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo si Cesar. "O ano, naalala mo na ba?" tanong ni Cesar. "Di ko naman talaga kinalimutan eh. Natatakot lang ako," sagot ni Joshua. "Huwag kang mag-alala. Masasarapan ka din," sabi ni Cesar. Hinalakan ni Cesar ang batok ni Joshua. Ang kamay naman niya ay binasa niya at nilagyan ng sabon at ipinasok ang isang daliri sa bukana ni Joshua. Pinaharap ni Cesar ang mukha ni Joshua pakanan para mahalikan niya ito. Napaungol si Joshua habang naghahalikan sila ni Cesar. Bumitaw sa halikan si Joshua at ibinaluktot ni Cesar ang kanyang daliri sa butas niya. Labas-pasok ang daliri ni Cesar sa kanyang butas. Mas lalo pang lumakas ang ungol ni Joshua nang dinagdagan ni Cesar ng isa pang daliri ang kanyang butas. Napatuwad ito sa sarap. Nakita ni Joshua ang kanina pang matigas na armas ni Cesar at isinubo niya ito. Napaupo sa toilet bowl si Cesar. "Sige lang, gustong-gusto mo talagang kainin ang armas ko sabi ni Cesar habang dinadaliri niya si Joshua. Parang vibrator ang bibig ni Joshua kapag umuungol dahil natatamaan ni Cesar ang prostate nito. Tinanggal na ni Cesar ang kanyang mga daliri sa butas ni Joshua at hinalikan niya ito. "Upuan mo ako," sabi ni Cesar at tango lang ang sagot ni Joshua. Pumesto si Joshua at humarap kay Cesar. Hinawakan ang alaga ni Cesar na punong-puno ng laway niya at itinutok ito sa kanyang butas. Unti-unti niyang binaba ang sarili. Nang maipasok na ang ulo sa butas ay namilipit siya sa sakit. Hinalikan naman ni Cesar si Joshua para maibsan ang sakit. Tinutulungan na rin ni Cesar si Joshua na ipinasok ang kanyang armas sa butas nito. "Pucha, laki mo pare," sambit ni Joshua. "Kayanin mo," sabi ni Cesar. At nang maipasok ng buo ang alaga ni Cesar ay walang sinayang na oras. Tinira niya ng mabilis ang butas ni Joshua. "Pucha ka pare, ang sakit," sigaw ni Joshua. Di naglaon ay tumaas baba na rin ang katawan ni Joshua at puros ungol ang lumalabas sa kanyang bibig. "Pucha pare, ang sikip mo. Bubuntisin kita," sambit ni Cesar. Hinayaan lang ni Cesar tumaas baba ang katawan ni Joshua sa kanya. Kitang-kita niya kung papaano kainin at iluwa ng bukana ni Joshua ang alaga niya na siya namang nagpadagdag sa libido niya. "Pare, bilisan mo," sabi ni Cesar, sabay palo sa pisngi ng wet packs ni Joshua. "Ang sarap," ungol ni Joshua. Alam ni Joshua na malapit nang sumabog si Cesar dahil bumibilis na ito sa pagtira. Walang sabi-sabi ay tumayo si Joshua. "Pucha pare, ba't ka tumayo? Malapit na ako," reklamo ni Cesar. Pumunta sa harapan ng salamin si Joshua at saka tumuwad siya. "Tirahin mo ako ng ganito pare," sambit ni Joshua. Nasa harapan ni Cesar ang butas ni Joshua. "Umanda ka dahil binitin mo ako," babala ni Cesar. Tumayo si Cesar at nilagay niya ang kaliwang binti ni Joshua sa toilet bowl. Ipinasok agad ni Cesar ang kanyang armas at agad niyang tinira si Joshua. Mas mabilis at mas malakas ang pagtira ni Cesar kay Joshua. "Ganyan nga. Diyan pare, tirahin mo dyan,"
Sigaw ni Joshua. Hawak ng kaliwang kamay ni Cesar ang wet packs ni Joshua at ang kanan naman ay nilalaro ang armas ni Joshua. Pucha pare, napapaungol si Cesar. Pare, ayan na ako, sigaw ni Joshua at sumabog ang katas nito sa lababo at sa kamay ni Cesar. Malapit na rin ako. Saan mo gustong pasabugin ito? Tanong ni Cesar. Gusto ko ulit matikman yan pare, sagot ni Joshua. Ayan na, sabay hugot ni Cesar sa armas niya at itinutok ito sa bibig ni Joshua na naghihintay lumabas sa katas nito. Sinubo ng mabilis ni Joshua ang armas ni Cesar. Ayan na pare, lunukin mo lahat, sigaw ni Cesar. At napuno ulit ng katas ni Cesar ang bunganga ni Joshua. At nilunok niya ito. Mga kakwentutan, tumayo si Joshua at hinalikan ulit si Cesar. Pinagsaluhan nila ang katas ni Cesar. Sa susunod, papainumin kita ng gatas ko, sabi ni Joshua. Gusto mo ngayon na? Ano? Third round? Sabi ni Cesar. Saan tayo? Tanong ni Joshua. Tara sa kama mo, sabay hablot ni Cesar sa kamay ni Joshua. Mga kwentutan, sana ay natuwa kayo sa chapter ng ating kwento. Sana ay nagandahan kayo sa istorya at sana ay suportahan yung panlalo ang channel na ito. Mga kwentutan, maraming salamat at hanggang sa susunod na kabanata.